Breaking news. Ombudsman Boying sinuspindi ng 6 months si OSAA Chief Aplaska. Ipinataw ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension laban kay Senate Sergeant-at-Arms at Acting Chief Mau Aplaska habang iniimbestigahan ang mga pangyayaring naganap sa Senate premises sa gitna ng tensyon kaugnay sa usapin kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So klaro po mga kaibigan na talagang ang pinag-iinitan po dito guys, ang Sergeant-at-Arms ng Senate, no? Panibagong dagok ang tumama sa Senado matapos kumpirmahing pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska kaugnay ng controversial na kaguluhan at napaulat na putukan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Batay sa ulat, ipinataw umano ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension laban kay Aplaska habang iniimbestigahan ang mga pangyayaring naganap sa Senate premises sa gitna ng tensyon kaugnay ng usapin kay Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula kay Aplaska hinggil sa ipinataw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa buong insidente. So mga kaibigan, umani po ito guys ng samot-saring mga reaction at mga komento po mga kaibigan kung bakit po nagkaganito. Parang napaka-unfair na po mga kaibigan, no? Kung ako po ang tatanungin nyo guys, no? Kung ako lang po magbibigay ng opinion, sige, suspindihin nyo siya, okay lang sa akin. Pero dapat, para sa akin dapat suspindihin nyo rin ang director. Kailangan din siya masuspend para matuloy-tuloy yung investigation. Kasi baka mamaya, pag hindi siya sinuspend mga kaibigan, ma-impluwensyahan po yung investigation guys. Kasi ilang beses niya sinabi na wala ngang NBI agent or wala siyang pinadala na NBI agent doon sa Senado yung panahon po, yung gabi na yun. Di ba? Hindi po nagsisinungaling ang video. Kausap niya si Cayetano, nagsigawan pa nga sila. Di ba? So mga kaibigan, ito lang po ang tanong natin guys, no? Dahil hindi naman po tayo mga abogado, no? Kailangan po natin itong malaman sa mga abogado. Ito po, ipakita natin guys ang katanungan po, no? Kung pwede ba talagang isuspend itong si Aplaska, ito po, ng ombudsman, okay? Puntahan naman natin mga kaibigan, pag-usapan naman natin po itong statement ni Attorney Estrelieto Torion, no? Si Torion po mga kaibigan, no? Magaling din po na abogado to guys. I-share po natin dito mga kaibigan para at least malaman din natin yung mga opinion, no? Ito lang po natin, no? I-post lang po natin dito. Wait lang po. Sige, alamin po natin kay Attorney Torion. Alright, ang nakalagay dito guys, walang kapangyarihan mag-suspend ng OSAA si Ombudsman Boying. Question mark tanong yan Kalakip ang dokumentong tungkol sa power to discipline OSAA. Umani ng atensyon online ang naging pahayag ni Attorney Estrelieto Torion, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin kung maari bang patawan ng ombudsman ng preventive suspension ang OSAA chief kaugnay ng controversial na insidente ng putukan sa Senado noong May 13. So, kini-question niya po mga kaibigan kung pwede ba guys, no? Ito, alamin po natin. Dahil mga legal ito, no? Siyempre, pag mga legal technicalities na po mga kaibigan, kailangan po natin i-consult sa mga magagaling na mga abogado. Katulad po ni Attorney Torion. Okay, basahin natin. Umani ng atensyon online ang naging pahayag ni Attorney Estrelieto Torion, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin kung maaari bang patawan ng ombudsman ng preventive suspension ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms or OSAA chief kaugnay ng controversial na insidente ng putukan sa Senado noong May 13. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang sinabi, "Can the ombudsman preventively suspend the chief of the OSAA with utmost due respect?" Sabi niya ganun, "No." Yan po ang sagot. Yan po ang sagot ni Attorney Torion, no. Ibig sabihin, kung sa Tagalog pa, hindi. Hindi pwede. Parang ganun. So, maaari bang patawan ng preventive suspension ng ombudsman ang hepe ng OSAA?
Kung paggalang, hindi. O hindi ha, ibig sabihin, nada. Okay? Kalakip ng kanyang post ang ilang pahina ng legal analysis na tumatalakay sa umano'y constitutional independence ng Senado bilang co-equal branch ng gobyerno at kung bakit umano hindi basta maaaring pakialaman ng ilang constitutional body ang internal disciplinary matters nito. Kumbaga mga kaibigan, meron pong tinatawag na guys, no? Constitutional independence. Meron po ang Senado nun. Kasi ang Senado po independent po silang autonomous po sila guys Oo, meron po silang sarili, no? Senado bilang co-equal branch ng gobyerno. So sa isa sa mga binigyang diin sa dokumento ang Section 21 ng Ombudsman Law on Republic Act number 6770. Ngunit nilinaw rin umano na may exceptions pagdating sa ilang constitutional bodies. Nakasaad din sa dokumento, the discipline or removal of the Sergeant at Arms may properly be viewed as part of the Senate's constitutionally protective internal affairs. Ang pagdidisiplina o pagtatanggal sa Sergeant at Arms ay maaring ituring na bahagi ng mga internal affairs ng Senado na protektado ng konstitusyon. O klaro po yan mga kaibigan, no? Na pwede po sila magpataw ng parusa. Pwede nilang suspindihin, pwede nilang tanggalin sa trabaho, pero bahagi ito ng internal affairs ng Senado, sa loob lang po. Hindi po sila pwedeng pakialaman mga kaibigan dahil meron po silang may protektado po sila ng konstitusyon mga kaibigan. Sinadya talaga yan guys para magkaroon po ng independent ang Senado. Kasi ang pagkakaalam ko talaga mga kaibigan, ayon po sa isang dating congressman, ang Senado po hindi pwedeng pakialaman talaga Pero ang Congress or ang Kamara, ito po kakaiba to guys. Ang speaker ng Kamara hawak ng presidente. Bakit ganun? Totoo yun hindi po hindi po to guys. Totoo yun. Sa Senado, sa Senate, hindi mo pwede pakialaman. Hands off dyan. Pero pagdating daw sa Congress, mga kaibigan, ang speaker, hawak ng presidente. Grabe naman talaga, So, ito po, basahin lang po natin, guys. The Sergeant at Arms is not merely an ordinary executive official, but an officer directly created and maintained by the Senate pursuant to its constitutional authority. Ang Sergeant at Arms ay hindi simpleng ordinaryong opisyal ng ehekutibo, kundi isang opisyal na direktang nilikha at pinanatili ng Senado alinsunod sa constitutional authority nito. Binigyan din sa dokumento ang separation of powers, doktrine at mga umano'y limitasyon ng ombudsman pagdating sa mga usaping direktang may kinalaman sa operasyon ng Senado. So klaro-klaro po guys, no? Talagang ang Sergeant at Arms po mga kaibigan, hindi siya ordinaryong opisyal ng ehekutibo, kundi isa siyang opisyal na direktang nilikha na pinanatili sa Senado alinsunod sa constitutional authority nito. Kumbaga guys, talagang exclusive po siya mga kaibigan, ang Sergeant at Arms. Kaya hindi siya pwedeng pakialaman. Bakit po nila ginawa yan? Para po maproteksyonan guys ang institusyon ng Senado. Di ba? Binigyan din sa dokumento ang separation of powers. Meron tayong tinatawag separation of powers doctrine Di ba? At ang mga umano'y limitasyon ng ombudsman pagdating sa mga usaping direktang may kinalaman sa operasyon ng Senado. Kasi either way yan guys Ibig sabihin vice versa ba? Hindi mo pwedeng pakialaman ng ombudsman kasi ang ombudsman po may sarili silang buhay. Meron silang sariling kumbaga may sarili, autonomous po ang ombudsman Hindi mo pwedeng impluwensyahan yan, di ba? Hindi rin pwedeng makialam ang presidente sa ombudsman. Ganon din sa Senado guys. Same lang din sila. Kung ang ombudsman po hindi pwedeng mangialam sa Senado, ang Senado hindi rin pwedeng mangialam sa ombudsman. Di ba? Kasi nga pareho silang independent
Sinadya yan mga kaibigan para hindi po magkaroon ng impluwensya. Ngayon, pag hindi natin sinunod yan, dahil ang ginawa po ngayon ng ombudsman, sinuspindi po si OSAA chief, di ibig sabihin, may mali. Hindi sila sumunod sa 87 Constitution ng Pilipinas. Therefore, nagbendalo na naman po sila mga kaibigan. Para sa akin lang yan ang tingin ko dyan. Bendalo na naman po. Hindi na naman po sila sumunod ayon po sa 87 Constitution ng Pilipinas na dapat po nating sundin. Kasi pag palagi na lang pong ganito mga kaibigan, hindi sumusunod sa batas, ay wala pong mangyayari sa atin. Therefore, the Constitution, bodies external to the Senate, including the Ombudsman, must exercise restraint where the controversy directly involves legislative operations and institutional functions. Klarong-klaro po mga kaibigan, Kung sa Tagalog pa, kaya naman ang mga constitutional body na nasa labas ng Senado, kabilang ang Ombudsman, ay dapat magpakita ng restraint kung ang kontrobersya ay direktang may kinalaman sa legislative operations at institutional functions. Tagalog yun ano bang Tagalog sa restraint? Restraint. Pigil ba? Pagpigil? Kasi ang hirap itagalog yung restraint So ibig sabihin, klaro po ang sinabi ng konstitusyon, no? Matatandaang umugong ang usapin matapos ang insidente na pagpapaputok ng warning shot. Ayun, warning shot sa Senado na kinasangkutan ng acting Senate Sergeant-at-Arms, retired Police Major General Mau Aplaska at mga operatiba ng NBI noong gabi ng May 13. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Ombudsman hinggil sa legal opinion na inilabas at ibinahagi sa online ni Attorney Torion. So mga kaibigan, klarong-klaro po guys na mukhang mayroon na naman pong hindi sumunod sa batas. Okay.